Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Nais ko po kayong tanungin ngayong gabi, saan ninyo kinukuha ang kaligayahan? O paano kayo nagiging masaya sa inyong mga buhay? May mga tao na kapag sila ay may pera, masaya sila. Pero kapag wala na silang pera, ay malungkot na sila. Karamihan naman ng mga tao ngayon ay sa pamamagitan ng tinatawag nating kalayawan, sa pamamagitan ng mga pagpaparty, sa pamamagitan ng mga inuman, ng tinatawag nating mga sa Kapampangan na merong tigtigan, terakan, kingdalan. At talagang kapag may ganunan ay talagang masaya ang mga tao. Yung iba naman ay kinukuha nila yung kanilang kaligayahan at katuwaan sa buhay sa pamamagitan ng mga babae, ng mga bisyo at iba't iba pang mga adiksyon. Marahil ang kanilang theme song ay yung kay John Bon Jovi. It's now or never. Ang sabi niya, I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Pero alam niyo po, bagaman ganon ang ginagawa ng maraming mga tao upang sila ay lumigaya kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang mga buhay, may kanta din po ang Rolling Stones. Ang sabi ng Rolling Stones, I can't get no satisfaction. It appears na kapag na-try mo na ang mga bagay sa buhay, at lalo na yung sinasabi ng ibang mga tao na di umano ang masarap talaga, Pastor Igan, at talagang makapagpapaligaya sa tao, ay yung bawal. Sinasabi nila na bakit kasi kung alin yung bawal, siya ang masarap, siya ang maganda. Hayaan niyo pong sa gabing ito, titingnan natin at ating pag-aaralan kung nasaan talaga ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan sang-ayon sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Unang talata, sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 119, talatang 165, ganito po ang ating mababasa. Dakilang kapayapaan, ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang kadahilan ng ikatitisod. Napansin niyo po ba ang sinabi ng banal na kasulatan? Dakilang kapayapaan ang tinatamo nino daw po noong mga nagsisiibig sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Parang kakaiba po ito sapagkat yung kaligayahan at kapayapaan na pinaniniwalaan ng sanglibutan ay sa pamamagitan ng paggawa kung anong gusto mo. Gusto mo yan. Sabi nila, pabayaan mo, gusto niya yan. Diyan siya masaya, diyan siya maligaya. Di yan ang gawin niya. Doon daw po sila liligaya. Kaya may kanta silang, kung liligaya ka. Ang sabi naman po ng banal na kasulatan, yung dakilang kapayapaan, kaligayahan, ay tinatamo ng mga nagsisiibig sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Sangayon pa po sa awit 19:7 ay ganito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ayon po sa mga talatang ito, mga minamahal, ay makikita natin na yung utos ng Panginoon ay nagsasauli ng kaluluwa. At siya daw po ay nagpapapantas sa mga hangal. Ang utos ay mabuti sa atin. Ito pa po ang sabi sa awit 111 verse 7 and 8, ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay, nangatatag magpakailan kailanman, mangayari sa katotohanan at katuwiran. Ang kautusan daw ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal, ay yari sa katotohanan at katuwiran. Ito'y natatatag magpakailanman. Ito daw po ang bagay na mabuti at matuwid nating gawin. Hayaan niyo pong pag-aralan natin ang mga utos na ito ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nais ko po kayong bigyan ng paalala na ngayon na ating pinag-aaralan na ang mga utos ng ating Panginoong Diyos ay hindi po para tayo ay maligtas. Sapagkat napag-aralan na natin sa loob ng 3 gabi. Kaya po tiniyak ko na malinaw sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang kamatayan. At ang pagsunod ay bunga ng kanyang kaligtasan. Kaya po kapag may mga sekta ng pananampalataya, grupo ng mga relihiyon,
na ituturo sa inyo na hindi na kailangan ang sundin ng utos ng ating Panginoong Hesukristo o ng ating Panginoong Diyos, sila po ay nasa malaking pagkakamali sapagkat hindi tayo iniligtas para magpatuloy sa pagkakasala. Ang pagsunod sa utos ay daan ng pagiging alagad. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ang daan ng kaligtasan lamang. Pagka iniligtas ka na, lumalakad ka na sa pagiging alagad ng Panginoon at sinusunod mo ang kanyang mga utos. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 22, talatang 36, may nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo na isang guro ng kautusan. Ang sabi sa kanya, "Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?" Ipapapansin ko lamang po sa inyo ang tanong na ito sapagkat dito pa lamang po ay marami nang nagkakamali. Marami na agad natitisod sapagkat mayroong mga nangangaral at kanilang ipagmamalaki na eto na nga, 2 na lamang ang utos. Ang tanong po ay hindi alin na lang ang utos, hindi po ganon ang tanong. Ang tanong po, alin ang dakilang utos? Klaro ho ba? Hindi po itinatanong dito kung Panginoong Hesus, alin na lang po ba ang natitirang utos? Hindi po ganun ang tanong. Hindi po ganun ang pinag-uusapan. Ang talata ang sabi, alin ang dakilang utos sa kautusan? Yan. At ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Nakita niyo po yung premise ng pagsunod sa utos o yung batayan ng pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakadakila ay sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Pagkatapos sa talatang 39, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao natin, ang summary, ang totality, ang kinauuwian ng lahat ng mga kautusan. Alam niyo po, kapag ka nauuwi, hindi nawawala. Nakauwi nga eh. But this is the summary, the totality, the biggest description ng mga kautusan. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Yung detalye nasa iba pang mga utos. Pero kung isa-summarize mo lahat yan, ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. In fact, sinamarize pa po yan ni Apostol Pablo sa Roma 13:9. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. At kung mayroong ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Kaya mga minamahal, yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon na ang pinaka-hururok niya, pinaka-pinnacle niya, pinaka-pundasyon din niya, pinaka-nagtutulak sa kanya at pinaka-motibasyon niya ay ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Alam nyo, marahil by this time ay nauunawaan na natin kung bakit natin iibigin ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat nauna siyang umibig sa atin. Sabi ng unang Juan Kapitulo 4, talatang 19. Iniibig natin siya dahilan sa malaking sakripisyo, malaking pagmamahal na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. At ang mga utos niya ay ating kagalakang sundin dahilan sa mahal natin siya. Yun pong una at ikalawang pinakadakilang utos. Ang kanyang pundasyon ay pag-ibig. Hayaan niyo pong isipin niyo ito pansumandali, mga minamahal. Kapag ka mahal mo ang isang tao, kagaya ng ating kababayan na si Balagtas na taga Bulacan ay nagsabi ng ganito, pag-ibig na makapangyarihan, pag nasok sa puso ni naman, 10 ama ay hahamakin, masunod ka lamang. Kaya yung mga nagmamahal ang sabi nila, kahit dagat na malalim ay tatawirin, pinakamataas na bundok ay kanilang aakyatin, kanilang susungkitin, maging tala at bituin, kahit hindi naman nila kaya. Dahil kapag ka nagmamahal, kayo naman po
nagmahal na eh. Tingnan niyo po yung katabi ninyo, yung inyong asawa, yung inyong mga anak. Nauunawaan niyo po ang aking sinasabi. Kapag ka ang pag-ibig ang naging pundasyon, madali lang yung utos eh. Pero subukan mo na yung nag-uutos sa iyo, hindi mo mahal, o kaaway mo, o naiinis ka. Kahit na yung pinakamadaling utos sa iyo, kagaya ng pulutin mo yung papel, nagiging napakabigat. Pero kapag ka ginagawa mo ang utos doon sa taong minamahal mo, nawawala yung kabigatan niya. Alam niyo po, nagiging atin pang kaligayahan na gawin kahit yung mahirap na bagay dahil mahal natin ang ating pinaglilingkuran. Ganon din po ang ating Panginoong Diyos. Sabi sa Deuteronomio 6:24 or Deuteronomio 6:24, at iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunang ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman, upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Mga kaibigan at mga minamahal, ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos ay palaging sa ating ikabubuti. Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa. Naalala niyo po ba nung mga nakalipas na gabi, pinag-aralan natin ang kwento tungkol sa Hardin ng Eden kay Adan at kay Eva. Sinabi ng Panginoon sa kanila na huwag nilang kakainin ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kumain sila niyon, sila'y walang pagsalang mamamatay at sila'y palalayasin doon sa paraiso. Pero naniwala po sila doon sa pandaraya ng ahas. Yun po palang pagsasabi ng Panginoon na huwag silang kumain, yun ay sa ikabubuti nila. Kaya sinabi ng Diyos sa kanila yun, para manatili sila sa paraiso, para manatili silang may buhay na walang hanggan, para manatili sila na nandoon sa Hardin ng Eden, para manatili silang wala sa sumpa. Mga minamahal, kapag ka sinabi ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga utos, sabi ng banal na kasulatan, sa ikabubuti natin. Hindi ko lamang po alam kung bakit napakaraming sekta ng pananampalataya na ginagawang buffet ang Biblia. Namimili lamang sila nung gusto nilang sundin at yung iba ay ayaw na nilang sundin. Ang mga utos po ng ating Panginoong Diyos, dahil siya ay Diyos, yan po ay sa ikabubuti nating mga tao. Tingnan niyo po, ang 10 utos ng Panginoon, nasulat sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 3. Ito po ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang Panginoong Diyos ay nagsabi, huwag kang magkakaroon ng iba. Hindi ho ba't maganda na walang iba? Siya lamang. Kahit sa mga relasyon, ang tawag natin dito ay katapatan. Yung tayo ay masaya kapag ka yung mga tao na nagmamahal sa atin ay walang ibang minamahal. Sila ay tapat sa tipanan, tapat sa ating pagsasama at sa relationship. Diyan po tayo tunay na maligaya. Nawawala ang kaligayahan natin, ang katuwaan natin at napapalitan niya ng pagkasimangot, napapalitan niya ng pagkainis kapag ka hindi naging tapat sa atin ang ating mga mahal sa buhay, kahit yung mga anak natin at kahit yung mga taong pinagtitiwalaan natin. Ang unang utos ay nagsasabi sa ikabubuti natin. Tinuturuan tayong maging tapat sa ating Panginoong Diyos. Siya lamang, wala ng iba. Ang pangalawang utos ay ganito. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ang ikalawang utos po ay napakalinaw upang ating pagkamalan. Ibinawal ng ating Panginoong Diyos ang paggawa ng larawan na kahawig niya, kawangis ng anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa upang maging obheto ng pagsamba. Kapag ka po ang mga ribulto, ang mga larawan ay ginawa nating obheto ng ating pagsamba, at pagkatapos ay sinasabi nating tayo ay nananampalataya sa Diyos at tayo ay nagtitika at tayo ay sumusunod at nagmamahal sa Kanya, bakit hindi mo na lang sundin yung sinabi niya kaysa kung ano-ano pang ine-imbento mo? Kung talagang sumusunod sa Kanya, kung talagang sinasamba mo siya, hindi ba dapat siya ang masusunod? Dahil yun ang sabi niya
Kaya lamang ang mga tao ngayon, sobrang tigas ng ulo. Sinabi na ng Diyos na huwag, sisigi pa rin sila. Meron pa silang katwiran na, alam niyo po, Pastor Igan, ito po kasi ay aming paraan lamang ng pag-alaala sa Diyos. Kayo po ay meron ding mga pictures sa inyong wallet para maalala mo yung mga mahal mo sa buhay. Iba po yung maalala sa nagiging obheto ng pagsamba. Bakit kapag ka po ba nawala na ang mga larawang iyan, nakalimutan nyo ding may Diyos kayo? Ang ating Panginoong Diyos ay maliwanag na nagbabawal niyan. Bakit po? Sa aklat ng awit 115 verse 5, patuloy ay ito po ang isang malinaw na mga dahilan. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. Kaibigan, ito po ang maliwanag na nakalagay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ipinagbabawal po niya ang paggawa ng mga larawang inanyuan upang maging obheto ng ating pagsamba. Sapagkat yun pong mga ginawa natin o yung mga ginawa ng mga tao upang kanilang sambahin. Maging ito man ay ginto, maging ito man ay marmol, maging ito man ay yari sa ivory o ng mga mahalagang mga gems o mga bato. Yan daw po ay may bibig, di naman nagsasalita. May tenga, hindi naman nakakarinig. Tapos ipoprosesyon ng mga tao. Tapos papasanin sa balikat. Tapos sasambahin nila. Pagkatapos, alam niyo po, wag pong masasaktan ang inyong mga puso. Mabuti po na ating pakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Medyo masakit po ito. Pero hindi ko po layunin na kayo'y saktan. Ang akin pong layunin ay buksan sa inyong mga pahina ng banal na kasulatan at ipakita sa inyo ang nakalagay sa mga salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Alam niyo po kapag pinapasan pa at sinasamba, alam niyo po nakakalungkot sapagkat hindi daw iyon makakatulong sa atin. Sapagkat ang sabi ni San Pablo sa Roma 1:23 patuloy hanggang 25 ay ganito. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano man pong ganda, ano man pong mahal ng mga sinasambang mga larawang, mga Diyos-Diyusan, mga ribulto, mga estatwa, mga Santo Niño, Berhing Maria, at kung ano-ano po pong mga nililok na mga larawan na ang nakakatawa pa ay po pwedeng hulugan at po pwedeng gawing installment, saka mo na lang bayaran. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipinagpapalit natin ang katotohanan sa kasinungalingan at tayo ay nangaglilingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Lahat po ng nasa sanglibutang ito ay pawang nilalang ng ating Panginoong Diyos. At ang pagsamba natin ay hindi dapat natin iniuukol doon sa mga bagay na nilalang, kundi sa ating Panginoong Diyos na siyang manlalalang, na siyang tumubos sa iyo, siyang lumalang sa iyo, siyang pinagkakautangan natin ng ating buhay at ng ating buhay na walang hanggan. Pangatlong utos, sabi sa Exodo 20, talatang 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ito pong utos na ito ay nagbibigay sa atin ng tinatawag nating paggalang sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Marami po ngayon na ginagawa na lamang expression ang salita at ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay kawalang pagpipitagan sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. By extension, lahat ng nagsasabing siya ay Kristiyano at sumusunod sa ating Panginoong Diyos ay marapat lamang na dalhin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos at huwag babanggitin sa walang kabuluhan o i-misrepresent sa walang kabuluhan. Ang ika-4 na utos po ay nasa Exodo 28. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanghilin.
bukas po ng gabi, akin pong partikular na ipipresenta sa inyo at pag-aaralan ang tungkol sa talatang ito. Napakaraming relihiyon ngayon. Napakaraming sekta ng pananampalataya. Iba't iba ang araw ng pagsamba. Ang sabi nila, bakit kayong mga Seventh-day Adventists, ang araw ng inyong pagsamba ay araw ng Sabado at ang karamihan ay araw ng Linggo? Ang sabi nila, yung iba naman nagsasabi na kahit anong araw ay pupwede na. Hayaan niyo pong bukas ng gabi, partikular nating pag-aaralan ang may kinalaman sa paksang ito. Ano ang nasa ika-4 na utos? May kinalaman sa araw ng pangingilin, ang araw ng Sabat. Sa Exodo, Kapitulo 20, talatang 12, ito ang ika-5 utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Alam niyo po, itong paggalang sa mga magulang ay isang bahagi na importante sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kailangan daw po nating igagalang ang ating mga magulang, ang ating mga ina at ang ating mga ama. Sa tagal ko pong pagpapastor, nakakita na po ako ng maraming mga anak na naglilibing ng kanilang mga magulang, naghahatid doon sa sementeryo o nasa harap ng mga atol at mga kabaong. Yun po talagang mga pasaway ang lalakas ng kanilang mga iyak sapagkat hindi nila naibigay ang pinakamabuti sa kanilang mga magulang. Pero yung mga naging mga bababait, parang komportable lang sila sapagkat habang nabubuhay ang kanilang mga magulang, sila ay nakapaglingkod at naging magalang at naging mabuti sa kanilang mga magulang. Kaya mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, habang kayo ay may panahon pa upang paglingkuran, upang bigyan at pagpakitaan ng kabutihan ang iyong mga magulang, ay habang sila ay nabubuhay pa. Huwag niyo pong iintayin na kung kailan may sakit na sila, saka kayo magbibigay sa kanila ng mga malalaking mga prutas, saka kayo magpapadala sa kanila ng mga masasarap na mga pagkain. May sakit na nga, paano nila makakain iyon? Hindi na. At karamihan pa, kung kailan patay na ang mga magulang, saka pa lang magbibigay ng malalaking mga bulaklak, magagandang mga dekorasyon, at kung ano-ano pa upang maging bongga ang burol ng kanilang mga magulang. Habang nabubuhay po sila, kahit nakakaunting bulaklak lamang, kahit nakakaunti na mga pwede niyong ipasalubong sa kanila, mga ekspresyon ng ating pagmamahal sa kanila, huwag niyo pong hihintayin na sila ay mawawala pa hanggang maipakita natin o bago natin maipakita ang ating pagmamahal at pagpipitagan sa kanila. Mga minamahal, ang ika-6 na utos ay huwag kang papatay. Sinabi ng banal na kasulatan na ang pagpatay ay hindi lamang iyong intentional na pagpatay ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. Maaring ang sarili din natin ay pinapatay natin sa pamagitan ng ating mga bisyo at ng mga masasamang mga substance na ipinapasok natin sa ating katawan. Sinabi ng banal na kasulatan, huwag kang papatay. Ito po ay ang tinatawag nating intentional murder sapagkat sa banal na kasulatan ay meron ding binabanggit na mga city of refuge kung saan yung mga aksidente, hindi talaga sinasadya, hindi talaga pinaplano na aksidente talaga yung nangyari, ay meron pong mga city of refuge kung saan itinatag yun ng Panginoong Diyos upang sila ay tumakbo doon at sila ay hindi po pwedeng saktan ng mga humahabol sa kanila. Huwag nating pagpaplanuhang saktan at kunin ang buhay ng ating kapwa-tao sapagkat ang buhay nila ay banal, ang buhay nila ay sagrado sapagkat sila ay nilalang at nilikha ng ating Panginoong Diyos. Binanggit din sa Exodo Kapitulo 20, talatang 14, ang utos na huwag kang mangangalunya. Hindi ba ang ating kaligayahan, ang kapayapaan natin, kapag alam natin na yung asawa natin, ang ating karelasyon ay tapat sa atin at hindi tayo niloloko at hindi tayo dinadaya. Yung pangangalunya ay mahalagang utos upang mapanatili ang kadalisayan ng mga pagsasama. Alam natin na ang mundo nating ginagalawan ay puno ng kasalanan, puno ng impurities, at puno ng pagkakamali. At mailan sa atin na marahil ay nagkamali na sa bagay na ito at nagkaroon na ng kasalanan sa bagay na ito. Sabi ng banal na kasulatan, humayo ka, huwag ka na muling magkasala, mabuhay ka sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan ay nasa Juan Kapitulo 8, ang talata ay 11. Ang susunod na utos ay nasa 20, talatang 15. Huwag kang magnanakaw.
Alam niyo po, ang masarap na buhay ay yung buhay na ang iyong kinikita, kinakain, ay galing sa iyong pinagpawisan, galing sa iyong pinagpaguran. Yun po ang masarap na buhay. Yun pong katiyakan na hindi ka nagnanakaw at hindi ka rin ninanakawan. Isipin niyo po yung buhay na nag-iisip palagi na baka manakawan ka. Kaya yung iba, sobrang dami ng CCTV. Ang tataas ng kanilang mga bakod dahil nag-aalala sila na huwag silang manakawan. Alam niyo po, ang utos ng Panginoon, kagaya ng talata na binasa natin sa kanina, ay alang-alang sa ating ikabubuti. Ang susunod po na utos, siyam, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ito ay nagtuturo sa atin na maging totoo, maging honest. Hindi po ba masaya tayo kapag yung mga tao ay honest? Kapag totoo sila, kaysa yung nanloloko sila at hindi sila nagsasabi ng katotohanan sa atin at medyo nagpapahamak sila, nanlalaglag sila ng mga tao na hindi naman totoo. Ang utos na ito na huwag kang magbibintang sa iyong kapwa ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang huling utos, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ano ba't ang mga tao ay likas na inggitero at inggitera? Tuwing yung kanyang kapitbahay ay nakabili ng rep, may rep na sila. Pagka yung kapitbahay nila ay meron ng flat screen TV, may flat screen TV na sila. Ang mga tao, kapag nakita yung kapitbahay, nakabili na ng motor, may motor na sila. Ang sabi ng banal na kasulatan, wag mong iimbutin, wag mong pagnanasahan yung hindi sa'yo. Ang tawag diyan, pagiging kontento. Mapagpasalamat kung anong meron ka. Alam niyo po, hindi ba masaya tayo kapag alam natin yung ating pag-aari, hindi pinagnanasahan? Hindi kukunin ng ibang mga tao, kundi sila ay kontento kung anong meron sila. Napapansin niyo po ito, hindi lamang sa pag-aari, kundi ganun din sa kanilang mga pagkatao. Napansin niyo ba yung mga medyo dark, nagpapalight? Napansin niyo ba yung mga kulot, nagpapastraight? Yung straight, nagpapakulot. Napansin niyo po ba, may uso na yung sa Japan naman, yung mga straight ang ngipin, papasungkiin nila, gagawin lang sungki-sungki. Yung mga Pilipino naman, ay talagang ang daming nakabrace, gusto straight yung kanilang mga ngipin. Paparitokin ng puwet, paparitokin ng ilong, paparitokin ng mata, paparitokin ng kilay, takukulayin lahi, talaga lalagyan nila ng pintura yan, pati yung buhok, pinakulayan ng pinakulayan, kapag pumuputi na. Alam niyo po, kapag bata, buhok niya kulay itim. Gusto niya kukulayan niya ng pula, kukulayan niya ng puti. Pero pag matanda na siya na puti na talaga yung buhok niya, kukulayan niya naman ng gold, kukulayan niya naman ngayon ng itim. Ang tao, madalas ay hindi kontento. Ang utos na ito ay upang ating ikaliligaya at ikapapayapa. Tanggapin natin yung pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Tanggapin natin yung kanta, ang sabi sa Pilipinas, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Yan, makukontento tayo. At ang tunay na kaligayahan sa buhay ay sa pamamagitan ng pagiging kontento. It is not getting what you want, but being satisfied with what you have. Pagpasalamat mo yung asawa mo, pagpasalamat mo yung mga anak mo, pagpasalamat mo kung anong meron ka sapagkat yan ang pinagmumulan ng kaligayahan. Kung inyo pong napansin, ang 10 utos ay maaari nating i-divide o bahaginin sa 2 bahagi. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Kaya po yung unang talata na binasa natin kanina tungkol sa utos ng ating Panginoong Diyos sa Mateo 22, talatang 37, patuloy hanggang 39 na ang dakilang utos, una ay pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, pangalawa ay pag-ibig sa ating kapwa-tao. Pagka itinanong mo na paano mo iibigin ang ating Panginoong Diyos, abay, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Paano mo pa ibigin ang Panginoong Diyos? Abay, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Paano mo pa siya iibigin? Abay, huwag mong babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Paano mo ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas? Abay, ingatan mong banal ang kanyang sabat. Paano mo naman iibigin ang kapwa? Aba, igagalang mo siya.
Paano mo siya ibigin? Huwag mo siyang papatayin, huwag mo siyang pagtataksilan, huwag mo siyang pagnanakawan, huwag mo siyang pagsisinungalingan, at huwag mo siyang pag-iimbutan ng kanyang mga pag-aari. Kaya mga minamahal, ang utos ng ating Panginoong Diyos ay sa ikabubuti natin at magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan. Meron pong mga grupo ng pananampalataya na kaagad nilang dinidisregard ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. At sinasabi nila Old Testament na lamang yan. At wala na yan ngayon sa ating panahong Kristiyano. Alam niyo po ang sabi ng Exodo 31, talatang 18, pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Diyos. Nakakatakot po yung ginagawa nila. Sapagkat yung 10 utos, sa dami po ng nasulat sa banal na kasulatan, iisang pagkakataon na nakita ninyo na ang ating Panginoong Diyos ay sumulat sa pamamagitan ng kanyang daliri sa 2 tapyas na bato. Ang sumulat po ng utos na ito ay hindi po kung sino mang tao. Hindi po ito pinagkatiwala sa mga propeta, sa mga anghel o kay Moises. Ang 10 utos ay sinulat ng mga daliri ng ating Panginoong Diyos. Napaka-pangahas naman po natin kung sasabihin natin ng ganun-ganun na lamang na binago na yan at wala na yan sa panahong Kristiyano. Alam niyo po, kung binago ng Panginoong Diyos yan, hindi ba isusulat muli ng kanyang mga daliri at gagawin niyang maliwanag sa atin ang mga pagbabagong iyon? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Yung utos ay ano daw po? Banal. Ang utos ay matuwid, at ang utos ay mabuti. Sabi sa Lucas 16:17, ngunit lubhang magaan pang mga wala ang langit at ang lupa, kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Ito po ay maliwanag na talata sa banal na kasulatan. Maliwanag pa sa sikat ng araw para doon sa mga proponents at nagsasabing hindi na kailangang sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Magaan pang mawala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Alam niyo po, pag sinabi nilang ang kailangan na lamang natin yun ay biyaya at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, at hindi na po natin kailangang sundin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi nila, hindi naman tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tama po na kayo ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kayo din po ay hindi maliligtas kung susuwayin ninyo ang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, matapos kayong iligtas. Uulitin ko po, hindi po kayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi din po kayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsuway sa kautusan. Naging maliwanag po ba? Ang ibig sabihin, ang kaligtasan po kasi ay hindi nakabatay doon sa tinatawag nating pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na nagbubunga ng pagsunod. At ang buhay na hindi nagbunga ng pagsunod, ang ibig sabihin ay hindi siya sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at hindi siya sumasampalataya sa ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi nilang ang kailangan na lang natin ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at ang kanyang biyaya at wala na ang kautusan, ang sinasabi nila ay therefore, wala ng kasalanan. Sapagkat ang sabi sa Roma 4:15, nalaman natin ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ngayon, kung wala ng kautusan, mga minamahal, di walang kasalanan. At kung walang kasalanan, di hindi natin kailangan ng tagapagligtas. At kung hindi natin kailangan ng tagapagligtas, hindi din natin kailangan si Jesus. At kung hindi natin kailangan si Jesus, hindi din natin kailangan ng kanyang biyaya. Si lahat po yan ay konektado. Pag tinanggal ninyo ang pag-iral ng utos, tinatanggal din ninyo ang pag-iral ng pagkakasala. At kung walang pagkakasala, tinatanggal nyo dun po ang tagapagligtas. Ang kautusan ay nagtuturo patungo kay Kristo. Alright? Ang kautusan ay nagtuturo patungo kay Kristo bilang tagapagligtas.
Si Kristo ay nagtuturo sa kautusan bilang daan ng pagsunod ng mga iniligtas. Sana po ay naging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Hindi po maiiwasan ng iniligtas ng Panginoong Hesukristo na sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sabi sa Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ito po ang maliwanag na ebanghelyo. Hindi po natin ipapangaral at ipinapangaral na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Kundi, kagaya ni Pablo, ipinapasya natin na tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Pero wag niyo pong puputulin ng pagbabasa kagaya ng ginagawa ng ibang samahan ng pananampalataya. Sabi nila, kita mo na, hindi naman pala tayo naaring ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya. Kaya ngayon, wala nang kautusan. Huwag kayong magmamadali. Hindi po kumpleto ang inyong binabasa. Pakinggan niyo po ang 3:31. Binasa natin kanina yung 3:24 patuloy. Ito po yung konklusyon ni Pablo. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Kundi, pinagtitibay pa natin ang kautusan. Uulitin ko lamang po para doon sa mga hindi nakapansin sa kanya. Ang kautusan ay nagtuturo sa atin patungo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas. Dahil ang kautusan ay nagbibigay sa atin ng kaalaman sa kasalanan. Sinasabi kung anong mali natin. Sinasabi kung ano ang mga paglabag natin. Sinasabi ang ating mga kakulangan. At nang makita mo iyon sa pamamagitan ng kautusan na parang salamin, tayo ay lalapit sa Panginoong Jesucristo na siyang tanging daan ng kaligtasan. At nang iligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi natin niwawalang kabuluhan ang kautusan, kundi nagiging daan ito ng ating pagsunod muli sa ating Panginoong Diyos. Napag-aralan na po natin ito sa nakalipas na mga gabi. Yung biyaya ng Panginoon na hindi lamang biyaya na nagkakansila ng ating mga kasalanan at ng penalty ng ating mga kasalanan. Ito din ang biyaya na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang sundin natin ang kanyang banal na kalooban. Hayaan niyo pong basahin ko pa sa inyo ang ilang mga talatang ito upang maging klaro ang relasyon ng kautusan at ng biyaya. Roma 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Paborito po ito ng maraming sekta ng pananampalataya na ayaw ng sumunod sa utos. Kita mo na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Talatang 15. Ano nga, magkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Ang biyaya ng Panginoon ay hindi lisensya upang ipagpatuloy natin ang ating pagkakasala. At ang pagkakasala, ang sangayon sa unang Juan 3:4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya yung nasa ilalim ng biyaya at wala sa ilalim ng kautusan ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang ibig sabihin, hindi nagpapatuloy sa pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, may mga nagsasabi, posible ba talaga yan, Pastor Igan? Pwede ba nating masunod ang utos ng ating Panginoong Diyos? Talaga bang pwede nating ganapin at sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos? Opo, maliwanag po yan sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 3. At ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Narinig po ninyo mga minamahal? Ito daw po ang pag-ibig sa Diyos. Tuparin natin ang kanyang mga utos dahil ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi po totoo yung sinasabi nila na walang makakatupad sa utos ng ating Panginoong Diyos. Hindi po totoo ang sinasabi nila na yung utos ng Diyos naman ay talagang napakahirap niyan. Mas madali yung bawal, mas madali yung kasalanan. Ang ginawa po natin, yung Diyos hindi marunong. Ginawa po natin na tayo mas marunong pa sa Diyos.
Yung Diyos pala nag-uutos sa atin ng hindi naman natin magagawa. Pwede ba yon? Halimbawa, ikaw ba, yung anak mo, uutusan mo, anak, pakibuhat naman yung ating jeep, ha? Pakilagay mo sa garahe, buhatin mo, anak, ha? Hindi nyo po gagawin yon. Dahil, alam nyo, yung anak nyo, hindi kayang buhatin ang jeep. O di kaya naman, sabihin mo dun sa baby mo, baby, yung 2 taon mong gulang na anak, baby, pakitulak mo nga yung rep, pakidala sa kwarto. Di mo iuutos sa anak mo yon na 2 taon dahil alam mo, kahit na ikaw mahihirapang itulak yung rep patungo sa kwarto. Mga minamahal, ito po ang ibig sabihin. Sa unang Juan 5:3, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Tatanungin ko po kayo, alin ang mabigat? Yung magnakaw o hindi magnakaw? Alin po ang mabigat? Yung mangalunya o hindi mangalunya? Alin po ang mabigat? Yung ikaw ay nagsisinungaling o hindi ka nagsisinungaling? Alin po yung mabigat? Yung kayo po ay inggitero o yung kayo ay panatag? Alin po ang mabigat? Yung kayo ay mga walang galang at mga bastos sa mga magulang o kayo po ay may paggalang sa magulang? Alin po ang mabigat? Yung hindi ka tapat sa Diyos o ikaw ay tapat sa ating Panginoong Diyos? Alin po ang mabigat? Yung malayo ka sa Diyos o yung malapit ka sa Diyos? Tanungin niyo po yung mga nasa kulungan. Tanungin niyo po yung mga nakapatay. Tanungin niyo yung mga nakapagsinungaling na alanganing-alanganin yung kanilang mga buhay. At makikita niyo po, magaan nga pala ang sundin ang utos ng Panginoong Diyos. Tunay nga palang mabuti na sundin ang kanyang banal na kalooban. Paano po mangyayari iyon? Sa aklat ng Ezekiel 36 verse 26 ay ganito ang sabi ng Biblia, "At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa." Narito po ang mabuting balita, mga minamahal. Ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kakayanan na sundin ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang magbibigay muna sa atin ng bagong puso. Ang Diyos ang magbibigay muna sa atin ng bagong espiritu. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayanan na sundin ang kanyang banal na kalooban. Naiintindihan ko yan, minamahal. Sa pamamagitan ng iyong sariling puso, ayaw mong sundin ang utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan, ayaw natin sa utos ng ating Panginoong Diyos. Mas gusto nating magrebelde sa Kanya. Mas gusto nating murahin siya. Mas gusto nating layuan siya. Mas gusto nating saktan siya. Mas gusto nating mabuhay sang-ayon sa ating sarili. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ang nagbigay ng solusyon sa ating pinakamalalim na dilema at pangangailangan. Pwede nating sundin ang kanyang kalooban kung papayagan natin siya na palitan ng ating mga puso. Kung papayagan mo siya na palitan ng iyong espiritu. Kung magkagayon ng sabi niya, palalakarin ko kayo pagka nagkaroon ka na ng bagong puso. Pagka nilagyan ka na niya ng bagong espiritu, palalakarin ko kayo, sabi ng Panginoon, sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at siyang isasagawa. Opo, mga minamahal, ngayong gabi, ang utos ng Panginoong Diyos ay sa iyong ikabubuti. Dahil ayaw ng Diyos na nanakawang ka. Ayaw ng Diyos na papatayin ka. Ayaw ng Diyos na pagsisinungalingan ka. Ayaw ng Diyos na pag-iimbutan ka. Ang kanyang mga utos ay pawang sa ating mga ikabubuti at sa ating ikaliligaya at kapayapaan. Ang kanyang mga utos ay ekspresyon ng kanyang pagmamahal sa iyo. Mahal ka niya. Ayaw niya na may papatay sa iyo. Mahal ka niya. Ayaw niya na may nagsisinungaling sa iyo. Mahal ka niya. Ayaw niya na may nanloloko sa iyo. Ang kanyang mga utos ay ekspresyon ng kanyang malalim na pagmamahal sa mga tao, ng kanyang marubdob na pagnanasang maingatan ang ating buhay, maingatan ang iyong mga ari-arian, at maingatan ang iyong kaligayahan at ang iyong kapayapaan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Juan 14:15, "Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Mga minamahal, mahal mo ba ang ating Panginoong Diyos na nagmahal sa iyo ng gayon na lamang? Mahal mo ba si Jesus?
Mahal mo ba ang ating Panginoong Diyos na ibinigay sa iyo ang lahat-lahat para matiyak na ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan? Bakit hindi mo hayaan na palitan niya ang iyong puso ngayong gabi? Palitan niya ang iyong espiritu ng kanyang espiritu upang ikaw at ako ay lumakad sang-ayon sa kanyang banal na kalooban. Opo, ito ay posible sa pamamagitan ng kanyang kalakasan.